naabutan nyo ba yung torrent nung mga panahon na wala pa yung mga subscription based na, bago pa lang siguro yan, or nung panahon na wala pa yan, at yung mga early days ng subscription based na mga para pag-consume ng content, torrent yung takbuhan ng karamihan noon. Ano nga ba yung torrent sa mga hindi nakakaalam? Ano yan, yung parang meron siya tinatawag parang peer-to-peer. Ibig sabihin may isang nag-upload sa torrent nung isang file, tapos yung nag-upload na yun, isi-seed niya yun. Meaning ng pagsiseed, yan yung mga kumbaga naka-receive na rin ng torrent, tapos parang ang nangyayari, in-upload yung isang file. Ngayon, imbis na sinishare ko ngayon yung file na yon, ngayon i-download nung isa pa. Ang mangyayari ngayon, yung pagkukunan ng file na yon, imbis sa akin lang, dalawa na, hanggang sa parami yung mag-share ng isang file para mas mabilis ma-download ang isang file. Kasi syempre may mga magda-download niya na mabagal yung internet, merong mabilis. Paano kung offline yung mabilis? Di doon muna sa mabagal na parang ganon. Mas maraming seeders, mas madaling ma-download ang isang file kasi madaling mapagkunan ng ng files. Yan yung concept ng torrent. Iba-ibang seeders yung mga, habang nagda-download ko, nagsiseed ka na rin nun paunti-unti. Tapos ang dapat ikaw naman bilang isang nag-download, parang pag-give back mo sa mga tao, dapat magsiseed ka. Pero hindi naman siya compulsory, pero kumbaga parang yan yung inaano na i-give back sa community na mag-seed ka. Tapos ano pa ba yun? May naka-2.5 bar sa likod. Ngayon kasi biglang nawala na yung torrent. Hindi naman siya totaling nawala, kumonti lang yung subscriber niya kasi yung mga tao tinamad na, gusto mag instant na lang agad sa Netflix. Ang ganda ng presentation din ng ng Netflix, Disney Plus. Tapos ayan, Disney Plus, mga HBO. Kaso ngayon tumaas na ng presyo yung mga yan. Tapos bukod pa doon, yung pinauso ng Netflix dati kasi yung pwede ka mag-share ng password. Tapos ngayon meron ng bayad. Meron ng bayad pag mag-share ka per house. Parang kunyari taga ibang lugar ka, tapos nagbakasyon ka sa ibang lugar, hihingian ka ng ng Netflix. Sa US yun, ewan ko sa Pilipinas. Kaya ngayon yung torrent, nagbabalik na naman uli ang mga torrent ngayon, na sumisikat uli kasi medyo mabigat na. Kunyari kukuha ka ng Disney Plus, Netflix, tapos may HBO Plus, tapos meron Paramount Plus, may Hulu pa, ang dami na. Tapos meron pang Spotify, hiwalay pa yung Spotify tsaka Apple Music kung alin sa dalawa. Pero yun, sa music scene ng wala naman masyadong namimirata ngayon. Sa lang, sa mga movie lang, sa mga series yan. Sa music, pag may Spotify ka, Spotify na lang halos tatlo lang yata ang naglalaban ngayon sa music. Parang Apple Music, yung sa YouTube, saka sa Spotify. Ngayon sa akin, tatlo yung kinuha kong subscription
isang 1 year na Disney Plus, isang Netflix na monthly, tapos yung 1 year na HBO. Bale, wala naman akong balak na medyo lugi nga ako sa HBO kasi hindi ko naman siya masyadong nagagamit. Mas madalas pa namin magamit yung Netflix at Disney Plus. Kaya pagkatapos itong sa HBO, hindi na ako magre-renew. Mura ko kasi nakuha yung HBO. Yung nag 50% off yata sila o limot ko na, basta nag ilang percent off sila na kaya nakuha ko yan. Chill ride lang wala silang helmet. Ay, ano na ka? Inunahan ko na at nagsasalita ako kanina, kaya okay lang na may kasabay. Noong unang panahon kasi hindi mo kailangan mo ng mga internet booster na tinatawag, katulad ng internet download manager. Magda-download ka, kailangan mo nun para ma-boost yung pagda-download mo, katulad mga games, mga kung ano-ano pang bagay. Pag nagmamadali ka noon, talagang IDM ang kailangan mo. Yun yung mga sikat noon. Kaso ngayon kasi panahon ng fiber, hindi mo na kailangan ngayon ng ng internet download manager. Kasi mabilis na ngayon i-download ang mga files. Siguro kung naka-broadband ka pa rin, kailangan mo pa rin nun. Pero pag naka need na. Kadalasan ginagamit na lang yung internet download manager para magkaroon ng add-on sa YouTube para mada-download mo yung mga video na gusto mong i-download. Pwede yun. Pero halos ngayon wala nang patingin ko, wala nang masyadong gumagamit ngayon. Ang bibilis na ng internet ngayon. Wala nang reason para ipagdamot. Katulad ngayon, may mga 50 gig na file, medyo abutin ka pa rin ng ilang minutes. Pero dati talagang tsatsagaan mo yun. Ngayon wala na, wala pang isang oras, minsan download na siya, mabilis lang siyang i-download. O kaya yung mga wala na nga ngayon sense masyado ang sa bilis ng kahit nga broadband ngayon mabilis na rin yung data. Yun nga lang, mauubusan ka. Pero mabibilis na ngayon. Hindi katulad ng dati na panonoorin mo yung Naruto ng naka SD para o kaya noon naabutan ko pa dati yun, yung manonood yung mga kaibigan ko sa Crunchyroll. Ilo-load nila yun maghapon. Kasi nga weekly lang ipapalabas yung yung Crunchyroll, tas inis pa sila pag yung ang ipapalabas filler, hindi yung kadugsong na talagang inis sila niyan. Tawag dyan, ang ginawa nila, ang gagawin nila ilo-load nila yun umaga pa lang, mapapanood nila yun hapon na pag malapit na magsara. Malas pa pag na-refresh mo sa Crunchyroll, hindi na download yun. Ngayon ang Crunchyroll, pwede ka na mag-subscribe ngayon. Magkano na lang, 30 pesos yata o 50 pesos per month. Sulit. Kaso di ako mahilig sa anime ngayon, pero ko yan, tingnan ko rin kasi kadalasan ngayon yung mga pinapanood kong anime nasa Netflix, yung Magic and Muscle, saka yung yung matabang lalaki. Hindi ko nakakato, 2 episode pa lang ako. Yung basta yung parang may convenience store na kamukha ni Coach Ansay.
Ayan. Tapos panoorin ko daw yung yung Dragon Slayer ba yun? Demon Slayer pala. Maganda daw yun. Itatry ko rin panoorin yun. Meron naman sa sa Netflix din. Tsaka meron ang mga isa pa sa mga subscription ko ngayon, Canva. Naka-premium ako sa Canva kasi ginagamit ko lagi sa tindahan. Tsaka yung asawa ko sa mga project ng anak. Tapos sa naman sa sa video naman yung CapCut, yun doon ako nakasubscribe. Pero mag-subscribe na siguro ako ng yearly sa CapCut para makamura na ako. Pero mas gamit ko pa rin ang Canva kaysa sa CapCut. Pero parang lumalabas ngayon na mas lamang ang CapCut ngayon sa akin, kasi dahil meron akong araw-araw na nire-release na shorts, YouTube shorts, doon na nag-upload ako nun. Ito kasing long format na video, isang beses lang sa isang linggo. Pero itatry ko na makapag-upload ng 2 times a week para lang kung ano yung mga dapat kong i-improve. Kasi gano'n naman talaga, medyo hindi naman ako yung pa talaga mag-video, yung parang magaling. Kaya kailangan dire-diretso yung upload. Kailangan ko sigurong magdoble kayod. Try kong baga 100 videos na long format. Tapos ano ba yun, yung balik tayo sa internet ng mga sinaunang experience sa internet noon. Ano pa ba yun, yung katulad nung sa mga computer shop dati, yung hindi pa masyadong uso yung Facebook. Pag open mo pa lang ng yung iba nag-o-open ang profile nila sa Friendster kasi may music. Kaya minsan yun, naghahanap ka ba't may music, yun, saan galing yun. Tsaka yung may mga glitters, usong-uso yun dati, yung i-testimonial mo siya or comment, yung may mga glitters, saka may music, yung mga second hand serenade, yan yung mga uso nun. Pero yung nag-uso yung mga rap sa computer shop nun, sila May Cosa, sumisikat uli ngayon yung kanta niya. Dati tagal din i-buff ng isang kanta nun. Pag minalas-malas, ang dami nilang sabay-sabay, tas hindi makapag-open or hindi ma-log out yung Facebook. Yun ang problema nga nun. Tsaka naalala ko lang uli pala, noon dati pag magda-download ka ng movie, 720p lang. 720p lang ang aanihin mo noon. Ang HD noon 720p. Parang yun na yung malinaw noon. Talagang yan yung criteria. Tas nung pabilis na ng pabilis yung internet, 1080 na. Kasi makintab. Pero ngayon 4K na. 4K na ngayon ang kailangan i-download. Kasi noon, nung panahon na kaya nang i-download ang 1080, pag 4K naman, yung mga computer naglalag noon yun naglalag yung mga computer pag 4K ang papanoorin. Hindi yata kasya yung mga kung ano man yun.